10 taon na akong kumukuha ng litrato. Nakunan ko na ang mga sikat na artista, rock stars, at kung sino-sino pang mga celebrities sa showbiz at politika. Pero ang tinuturing kong pinakamahalaga kong trabaho ay yung mga kuha ko ng mga di kilalang tao sa mga minahan ng Diwalwal, bulubundukin ng Arakan, at kung saan-saan pang liblib at malalayong lugar. Nitong nakaraang taon, nagkaroon ako ng kakaibang assignment. Napaalala sa akin na hindi nga yata talaga ako pwedeng maging peryodista. Nahihirapan kasi akong dumistansya sa mga kinukunan ko. Matagal nang tapos ang trabaho, pero bumabalik-balik pa rin sa aking isipan ang mga mukha at boses ng mga batang natagpuan ko sa Cebu, Ormoc, at Dipolog. Parang eksena mula sa massacre movie ang naratnan ko sa isang slaughterhouse sa Cebu. Nakabibingi ang pag-iyak ng mga kinukuryenteng baboy at umaalingasaw ang pinaghalong amoy ng tae, ihi at tugo ng mga hayop na kinakatay. Kung tutuusin, ito na ang pinakamagandang katayan sa buong lalawigan ng Cebu. Moderno daw ito dahil gumagamit ito ng mga makina sa pagkatay ng mga hayop. Matapos kuryentehin at punan ng dugo ang mga baboy, nilulubog ito sa kumukulong tubig bago ahitan ng balahibo. Ang pagkatay ng baboy ay ginagawa mula alas 10 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw para makaabot ang karne sa palengke bago mag-umaga. Kaya nagtataka kami kung bakit sila nandito. Alam ba ito ng mga magulang nila? Bakit sila pinapayagang manatili dito? Gabing-gabi na at tila mapanganib ang lugar para sa mga bata. May mga mamang matador na may tato. Dala-dalawa pa ang kutsilyo na nakasukbit sa baywang. Walang tigil ang pagdanak ng dugo dito. Dito namin nakilala si Tikboy, 9 na taong gulang. Napapaligiran siya ng mga baboy na nakabitay nang una namin siya nakita. Nagtaka siya noon, tapos naaliw nung nakita niya ang aming kamera. "Huwag mo itong pansinin," sabi ko. "Gusto ka lang naming makausap." "Anong ginagawa ng mga bata dito?" Bitay na ako nagskisa, dagang na balibo. Kiskis, kahit makuha. Pag nakabitay na ang baboy, nakatay ko yan kasi marami pang balahibo. Mahirap kasing tanggalan yan lalo na pag tuyo. Binubuhusan namin ng tubig para mas madali. Dugay na siya na. Ang mga batang matador ang taga-ahit ng natitirang balahibo ng baboy na hindi kayang linisin ng mabuti ng makina. Marami pang natitira, lalo na sa nguso, tenga at tiyan. Ayaw nang mamimili ang mabalahibong baboy, kaya talagang inuupahan ang mga bata para makinis na makinis ang balat ng baboy pag ibinenta.
Magkano naman ang binibigay sa inyo? Wala ka naragisay. Wala, yan lang taba. Pag sinabi ng may-ari, sige, kumuha ka ng taba. Kukuha ako ng taba. Minsan, sinasabi ng amo ko, kumuha ka ng laman. Kukuha rin ako. Dun sa may liig. Pag sinabi niya, umuwi ka na, uuwi na ako. Yan lang ang trabaho ko dito, magdamagan. Buntagay. Walang tsak na sweldo ang mga bata rito. Pinapayagan lang silang humiwa ng konting taba, litid o laman sa inaahitan nilang baboy. Pero konti lang. Baka mahalata ng may-ari ng baboy o ng manager ng katayan. Yun lang ang bayad sa kanila. Ay, naid na. Kailangang matalo sa mga kutsilyo namin. Pag di mo hinasa, hindi tatalab pagdiwa mo sa taba at laman. Pagkuha ko ng litid, hindi maiwasan yung disgrasya. Dumiretso ang kutsilyo. Nasugatan ako. Pero hindi naman malalim. Anong kinamot mo dyan? Betadine, ginamot ng mama ko. Linagyan pa nga niya ng plaster. Sabi ko, tanggalin mo na lang ma. Maliit lang naman. Malayo pa yan sa bituka. Nayorganis na eh. Pwede ka palang maaksidente dyan sa katayan? Naislay. Mataga ka na tumurag putaw. Sama. Aba oo, pwede kang madulas. Magsa ka ng bakal. Masugatan. Matalimsi ka ng tae. Mapasok. Kuhanin mong dali mo, murag init ba? Pasok ka dali. Mapasok? Saan? Init na. Mainit kasi ang baboy na galing sa stockyard. Kasi nilulublob ang baboy sa parang swimming pool na kumukulo. Eh, mainit na mainit yan. Pwede ka mapasok. Init kinasa na, pasok ka dali. Eto lang ang pinag-iingatan ni na Tikboy at ng mga kasama niya. Ang huwag silang masugatan, madulas o mapaso. Ayaw din nila kapag masyadong malaki ang tinataboy nilang baboy galing sa stockyard. Kayang-kaya daw silang kaladkarin ito papunta sa katayan. Pag nangyari daw yun, para na rin silang baboy. Pag tumagal-tagal ka nga sa katayan, mapapansin mong kahawig na ng mga batang matador ang mga hayop na kinakatay nila. Yung isang ang kasama ni Tikboy, si Dio, hindi na tinigilan ng mga langaw. Halos wala kaming nalaman tungkol kay Dio. Mahiyain kasi ang batang ito. Panakaw lang ang mga kuha namin sa kanya at ayaw niya magpa-interview. Ang alam lang namin ay 14 anyos siya at matador din sa ibang katayan ang tatay niya. Nandito si Dio gabi-gabi. Tagakatay ng baka ang amo niya, kaya dito siya sa bakahan, tumutulong sa iba't ibang gawain. Hindi mo akalaing may lakas pang ibubuga ang batang ito na halos butot balat na lamang. Gaya ni Tikboy, wala ring tiyak na sahod si Dio. Ang kita niya sa magdamagang trabaho ay ang mga tabang nakadikit sa balat ng baka. Sa amo niya napupunta ang balat, sa kanya naman napupunta ang tabang nakadikit sa balat. Kaya pinagtsatsagaan talaga ni Diong hiwain ng blade ang taba dahil ito lang ang kita niya sa gabing ito. Bandang 3:00 na ng madaling araw, tapos na ang trabaho ni Dio dito sa katayan. Sasabay siya sa motor ng amo niya papunta sa Carbon, ang pinakamalaking palengke sa Cebu. Tulog pa ang buong syudad. Malamig ang hangin sa umagang yun ng Nobyembre. Walang maisuot si Dio. Sa pagkakuba niya'y hindi ako magtataka kung may sakit siya sa baga o TB. Hindi ba nakakatakot magtrabaho sa gabi? Hindi man. Hindi naman. Ayog man. Maliwanag naman eh. Ang Natatakot lang mo kami ng mahuli ni Victor, yung negosyo namin. Si Sir Victor, yung nakasalamin, siyang nanguhuli ng mga negosyo namin. Pag nahuli kaming nagne-negosyo, papagalitan kami. Hindi na kami papapasukin doon. Doon lang kami takot na mahuli ang negosyo namin. Anong negosyo? Negosyo, yung karneng binibenta namin, yun ang negosyo.
Ito ang sinasabing negosyo ng mga batang matador. Sa 3 kilong taba na naipon niya sa katayan kanina, kikita si Dio ng 70 pesos. Yun lang ang katumbas ng pagod at puyat para sa trabahong hindi nararapat sa bata. Alas 4 na ng madaling araw. Habang unti-unting nagigising ang palengke, patapos naman ang araw ni Dio. Matutulog na siya pagkatapos niyang mag-almusal. Parang mga paniki ang mga batang matador. Gising buong gabi, tulog buong umaga. Gabi-gabi silang nasa katayan, maliban na lang kung Huwebes Santo o Biyernes Santo. Dahil wala namang pasok sa gabi, lahat sila'y hindi na nag-aaral. Hindi pambihira ang kwento ni Dio. May ilang milyong Dio pa sa iba't ibang sulok ng bansa. Karamihan sa kanila'y nasa probinsya, nagtatrabaho sa mga bukid at asyenda. Ang tawag sa kanila ay mga hornal, mga manggagawa sa ekta-ektarang tubuhan ng ormok. Kagaya ng mga sakada ng Negros, wala silang lupa, nagtatrabaho na lang sa kung saan-saang asyenda. Kung saan may nagpapatanim, nagpapaani o di kaya'y nagpapatabas ng damo, nandoon sila. Pagtapos na ang trabaho sa isang lugar, maglalakbay na naman sila para maghanap ng ibang asyenda. Naglalakbay silang pamilya, pati mga bata ay kasama, nagbibitbit ng gulok na kung tawagin nila dito ay machete. Dala ang matatalas na machete, tinatabas ng mga batang hornal ang damo at talahib na tumutubo sa tabi ng mga tubo. Karamihan sa kanila ay 13 hanggang 15 anyos. Pero kahit na yung pinakamaliliit at pinakabata sa kanila'y pwede na rin pakinabangan sa asyenda. 10 taon na si Delena. Ang trabaho niya at ng iba pang maliliit na bata ay ipunin sa isang tabi ang mga damong naputol ng mga batang may machete. Tapos itinatapon nila ito. 2 taon na siyang nagtatrabaho bilang hornal. Wala rito ang mga magulang ni Delena. Ang kasama niya ay ang 3 niyang kapatid na lalaki. Sabi ni Delena, pumupunta lang daw dito ang nanay niya tuwing linggo para kolektahin ang sweldo nilang magkakapatid. Sa imo pag-hornal diri unsa may mga lisod nga trabaho? Usahay lisod paghakot. Hakot sa unsa? Siot. Siyo. Kano sa man na lisod maghakot sa siot? Kanang udto. Kumikita si Delena ng 26 pesos bawat araw. Maliit lang, sabi ng kapatas niya, dahil kaunti lang naman ang nakakaya ng mga bata. Gusto pa sana ni Delenang mag-aral, pero pinatigil na siya ng kanyang nanay. Sabi niya, hindi man lang siya nakatapos ng grade 1. Paeskulahan ang takog. Tulo ka adlaw, usahay do kaya. Kuan sa tulusad ka adlaw ang trabaho. Sugot ka anak? Sugat mo ta. Siya anong undang ka? Paundang ko. Narinig ko na ang kwentong ito mula sa ibang mga batang manggagawa. Pinapa-absent muna sila ng mga magulang nila ng 1 o 2 araw pag panahon ng pagtatanim o pag-aani. Kaya 2 araw sila sa asyenda, 3 sa eskwela. Kaya lang, pag dumami pa ang trabaho nila, nababaliktad na. 2 araw na lang sa eskwela, 3 sa asyenda. Hanggang tuluyan na silang pinapatigil sa pag-aaral dahil sayang din daw yung mawawalang kita. Anak lang nga. Trabaho lang para kaimpasta sa utang. Binyag dili mo manarbaho, Panalan. Di ka po'y nakapanghornalin? Gusto na ka maundang? Gusto na imong gustong buhaton? Eskwela. Di mabura sa isip ko ang titig ni Delena. 10 taon pa lang siya, pero parang pagod na sa buhay. Sa kabila ng lahat, naniniwala si Delena na mahal pa rin siya ng kanyang mga magulang.
Ang sabi niya ay tanggap niya ang lahat dahil may malaking utang daw ang pamilya niya na dapat pagbayaran. Paano kaya nangyari na ang isang batang gaya ni Delena ay may utang ng pinagbabayaran? Anong klaseng buhay ang dinadanas niya? At nanlibo-libong mga batang hornal sa mga asyenda. Ang sabi ng mga bata, hindi daw pirming may trabaho sa asyenda. Pag natamnan na, nalagyan ng abono at natabasan ng damo ang katubuhan, hinihintay na lamang nilang tumaba ang tubo bago ito anihin. Sa panahong ito, wala silang trabaho, walang sweldo. Para makaraos, umuutang sila ng bigas sa mga asyendero. Kaya pagdating ng anihan, baon na sila sa utang. Noong unang panahon, pinagawa ng isang asyendero ang mga bahay na ito para sa mga tauhan niya. Dito nakatira ang mga batang hornal. Kagaya ni Sito, 14 anyos. Walang tubig rito, iniigib pa sa malayo. Wala ring kubeta ang mga bahay at sira-sira na ang mga bubong. Maaamoy mo ang kahirapan sa tahanan ng manggagawang hornal. Ang nanay at tatay ni Sito ay mga hornal din sa asyenda. 45 anyos pa lang ang ama ni Sito, pero baldado na siya matapos mahulog sa truck na pinagkakargahan ng inaning tubo. Walang nagawa si Sito kundi sumama sa nanay niya para manghornal na rin sa asyenda. Mandagdagan man lang ang 40 pesos bawat araw na kinikita ng nanay niya. Tumigil si Sito sa pag-aaral. Ang sabi ng tatay at nanay ni Sito'y hindi nila kagustuhan ang nangyari. Ako, wa ko magkuhan nga mo trabaho gid unta ang ako anak ba sa kuan ba. Ang ako untag gusto mo eskwela siya. Karon dahil usa ka kuan nga pag-eskwela niya kanini ang kuan ingon siya ma hindi na lang ka kung eskwela mo hinadtong grade 3 pa siya kung eskwela dong kay man na lang maka grade 6 kay yawat na ba nga na adi ay tayo makatrabaho ta og gamay niya makangadto na ko sa high school siya kana na ang murama na ang kuan kaayo may murag di sa kaayo ko kakaya sa kanang mga leksyon ni ko kamao kaayo. Kagaya ni Sito, maraming batang manggagawa ang nahihirapan sa klase dahil madalas silang umabsent para magtrabaho. Pag hindi na sila makahabol sa klase, tuluyan na silang nagda-drop out. Ang lolo at tatay ni Sito ay hindi nakawala sa kahirapan ng paghuhurnal. Grade 3 lang ang inabot ni Sito. Kaya hindi ako magtataka kung ito na rin ang magiging kapalaran niya. Batang hornal ngayon, hornal na lamang sa habang buhay. Ang buhay ni Sito ngayon at ang buhay na hinaharap niya ay nakagapo sa tubuhan at sa utang. So walang trabaho din sa sinda. Wala na naman pinapatrabaho sa asyenda kasi matataas na mga tubo. Ano pang matatrabaho namin doon? Paano na kayo? Naglisod kita. Talagang nahihirapan kami. Ang inutang namin bigas ng 1 buwan, 5 buwan pa lang yun. Pero hindi na kami pinapautang. Utang. Sa mata mo mapapansin at pag nagsalita sila, parang hindi na bata. Sa murang edad, nag-aalala na ang batang hornal kung maisasaing pa sila mamayang tanghalian o hapunan. Pero pag pinansin mo naman ang kanilang tayo, magkakamali ka rin sa edad nila. 14 anyos na pero mukhang 10 taon pa lang. Kulang daw kasi ang kinakain at mabigat ang trabaho, kaya hindi lumalaki ng husto. Napandak sa paghurnal, sabi nga nila. Hindi lang ito ang pinagbabayaran ng mga batang hornal. May panganib din sa pagtatrabaho sa asyenda. Bakit kailangang matalas na matalas ang mga machete nyo? Parang putol sa bot, ug habulan na. Para maputol kagad ang damo. Kung mapurol yan, matagal. Lalo na yung damo na kipi-kipi. Pipikit lang yan. Kala mo, patay na. Pero kinaumagahan, buhay na naman. Dahil hindi naputol ang ugat.
Kung mapuro lang machete mo, maabutan ka ng oras kung arawan ng sahod. Matagal kasing maputol ang ugat. Mahihiya ka rin sa mga kasama mo kung mabagal ka magtabas. Pwede ka pang pagalitan ng kapatas. Baka di ka tayman. Na, patay ka sa kapatas. Anong pagkaman sinuod? Karas-karas di pagkahapon. Magkakagalit siya maghapon, lalo na pag kinamot mo. Makatik kasi ang galit sa dahon ng tubo. Nagdudugo, pero konti lang naman. Parang linya lang. Hindi nga tayo takot masugatan ng machete, yung pang magalit sa tubo. Masama ito sa matiti ka na dabang garas-ras tubo. Bakit? May nasusugatan ba sa machete? Meron. Yung pala si Richie Saransan. Si Richie Saransan, batang hornal. 10 taon pa lang siya nang nagsimula siya magtrabaho sa asyenda. Nagtatabas siya ng damo at naglalagay ng abono. Pagkatapos na 1 taon, kaya na niyang mag-ani ng tubo. Ngayon, sa edad na 15, kaya na niya kahit anong trabaho sa tubuhan. Buwagay, gagawin pa tayo. Trabaho na. Sa amin nga, maliliit pa, nagtatrabaho na. Halos di pa kaya ang machete. Huwag mo na samahan. Nagtatabas na ng damo. Sumasama-sama yan sa tatay nila. Lagi sa nga hago yung kaya. Minsan, pagod na kami. Matindi ang init. Tapos biglang uulan. Pagkagabi niyan, makikinig ka sa lagnat. Inom ako ng tabletas. Inutanggod ni nanay. Naawa rin naman ng Diyos, gumagaling ako. Kinabukasan, nasa tubuan na naman ako. Talaga. Nausay, makautang mi. Pag may utang kami, grabe ang pagsisikap namin sa trabaho. Pagkasabado, sweldo na. Ibibigay ko sa nanay ko. Pero wala na siyang inaabot sa akin kasi may utang kami. Pag-ana, adi, may tagaan kay, adi ko tagaan kay. Halimbawa, kumita kami sa nakaraang linggo ng 100. Tapos ang konsumo namin, 200. Sa susunod na linggo, pabanat kami sa trabaho. Patay-patay gyud. Pero hindi pa rin bibigyan ng pera dahil may utang nga kami noong nakaraang linggo. Pinambili ng bigas. Kaya yung kinita namin, halos pambayad lang din ng utang. Sorry na lang kung mahulog ka sa hagdan ng truck pag nag-ani. Pwede kang ma-disable. Kung matuluyan, didbul. Di ko alam kung nagpapatawa lang si Richie. Ganyan naman tayo mga Pilipino. Pag sa tingin natin ay di mababago ang sitwasyon, ginagawa na lang natin itong biro. Ang sabi nga ng marami, mahirap kasi ang Pilipinas, kaya merong mga batang manggagawa. Ang katwiran pa nila, hindi pa nga abuso ang pagtulong ng mga bata sa mga magulang para makaraos sa kahirapan. At kahit sa ang sulok ng bansa ka naman daw pupunta, meron talagang mga batang manggagawa. Natural daw ito sa isang bansang mahirap, kaya walang dapat ikabahala. Wala na tayong magagawa. Tama kaya sila? Nagiging tama ba ang mali dahil laganap ito at tanggap ng karamihan? Bumiyahe ako galing sa Ormoc, dala-dala ang mga litrato ni Nasito at Delena. At maraming tanong na gumugulo sa aking isip. Paano na sila? Wala na ba silang karapatang maglaro at mag-aral dahil mahirap lang sila? Doon sa Mindanao, natagpuan ko ang kasagutan. Sa isang maliit na pier sa Dapitan. May nakilala akong mga bata sa pier ng Pulawan. Si Muklo, bungi at malakas magsalita. Singkit ang mga mata. Si Liting, parang badyaw. Naninilaw na ang buhok sa kakaligo sa dagat. At si Bobby, tisoy at gwapo, magaling tumira ng lata. Sa una naming pagkikita, di sila naiiba sa ibang mga bata. Walang inaalala,
masigla at tuwang-tuwang naglalaro sa hapong yun. Pero niyaya nila akong bumalik sa pier pagkagabi. Bakit? Tanong ko pa. Basta, sabi nila, kung gusto mo talaga kami makilala, puntahan mo kami rito mamayang gabi, alas 7. Alas 8 na, pero di ko makita ang mga bago kong kaibigan. Nasaan kaya sila? Baka napagtripan lang ako ng mga bata. Naisipan kong kumuha ng litrato sa paligid habang hinihintay ko sila. Kararating lang na isang barko na may kargang semento galing Iligan. Abalang-abala ang mga kargador sa ginagawa nila. Masyado palang maalikabok ang pagdidiskarga ng semento, kaya balot na balot ang mukha ng mga kargador. Palapit ako sa barko nang mapansin ko ang maliliit na hugis sa dilim. Hindi ko halos mamukhaan ang mga batang kanina lang ay tuwang-tuwang nagtutumba preso. Hindi pala nila ako inindyan. Eto ang gusto nilang makita ko. Nabigla ako sa nakita ko sa gabing yun. Ang mga mamang kargador ang tagapasa ng semento. Dala-dalawa pa sila nagtutulungan. Ang mga bata naman ang tagakarga ng sako ng semento mula sa ilalim ng bodega palabas ng barko. Naunsa naman ni. Bakit mas mabigat ang trabaho ng mga bata kaysa sa matatanda? Nasa bandang ilalim ang bodega ng barko, kaya wala gaanong hangin nakakapasok dito. At sa sobrang alikabok, parang nakakatakot ring huminga ng malalim. Maalikabok, madilim, mainit at maalon sa bodega ng barko. Paano nakakatiis ang mga bata dito? Hindi magtatagal ang barkong Ana Cristina sa Pulawan. Sa susunod na araw, may iba na naman itong patutunguhan. Kailangang maubos kaagad ang laman ng bodega. Aabutin sila ng hating gabi sa pagdidiskarga. Kinabukasan, maaga silang magsisimula. Ang bawat sakong karga nila ay tigko 40 kilos. Mas mabigat pa yata ang mga karga nila kaysa sa kanila. At sa biyaheng ito, magdidiskarga sila ng 12,000 sako ng semento. Parang tubibo ang paikot-ikot na paghakot ng semento. Dala ng sakit ng katawan, matinding pagod at gutom. Di ko sila masisisi kung nagkakainitan na ng ulo sa loob ng bodega. Tuso talaga ang mga matatanda rito. Pagdating ng pananghalian, biglang natigil ang pasahan ng mga kargador. Yung pala, kumakain na ang mga matatanda. Pero ang mga bata, hindi pinauwi. Pinaghintay lang sila dahil babalik daw naman sila kaagad. Buti na lang at alisto itong si Anding na bumili ng tinapay sa tabi-tabi. Panawid gutom daw, sabi niya.
Alauna na ng hapon, di pa nanananghalian ang mga bata. Pas mo, mi! Kaya alauna, katagong pagsugod ko na alas 8. Giyuma na mo og kuan, alauna. Pas mo yun. Pas mo, di may ato. Gani, di man mo ko ng kapates. Kapatis. Patas. Kapatas, di man mo. Kuan po sila muli, mi. Di po sila masugot. Basta mo Uli, uli, mi. mi. Di mi pabalikon. Naghugaw-hugaw lang kami ng timing. Hugaw kami ng timing bakit? Kuan, atong kami niya, ninguli mi. Yo, ulit kami yo. Asya. Ayaw bumalik ugma. Magbalik na mo pag-ugma. Dili ang time niya patrabahon. Dilogos namin trabaho para Gigulat man ko niya. ay kwarta gigipagita na mo gud para makiswilag tiwas. Dili mo na mga mag-ugma. Sa wakas, pinag-break din ang mga bata. Iisa ang patutunguhan nila sa tindahan ni Lola Marcela. Masarap daw kasi ang tuba rito. Kana mo gisoy kasi minto ba para dili mamili tubaga. Kana mao mo inom tuba. Kay ma inom na mo tuba. Kana si minto madalos usa man. Hilis man. Hilis man si minto gura sa tuba. Mawala sa oh mo na. Dili siya matapot sa baga. Natutunan ito ng mga bata sa kapatas nila. Sabi ng mga nakakatandang kargador dito, ang tuba daw ang proteksyon nila laban sa sakit sa baga na nagmumula sa pagsinghot ng semento. Ewan ko lang kung totoo. Ang alam ko, matapos ang ilang basong tuba, handang-handa na ang mga batang magkwento tungkol sa buhay nila. Oh, Diyos ko! Ano ba naman ito? Di ba? Walang hiya! Nagmukha akong tanga. Inaasahan niyo na lang ako. Letseng pag-ibig ko. Oh, Diyos ko! Naunsan niya akong kinabuhi. Karon. Rahubog. Di man ka ko lang kung binikanan. Usahay dili mo kakaon, usahay mo kakaon, mami. Nga, magtrabaho na lang ko, tabang na lang ko sa kong binikanan kay akong papa. Hubog man, ulihan naman akong mamagkulatahon. Ay ako, amahan, wamay kita bisag nasa laod mo, nagat. Ako, trabaho lang kong lugos. Ako, ganoon ako nga, luoy akong mga ginikanan ba, agad pinangita, magbulat sa init, anong barko, magrindagan, luoy ko ba. Trabaho lang yung yun. Role din ka na, pariola. Ibog mga anak ko ba, narbaho. Trabaho lang po ko, ang pangita sa akong amahan, usaraman, pariyaraman namo. Tabang lang kong pangita niya. Kaon sa mga nganghod. Eskwela ang mangod, ako lang nitabang ang paniyaw. Kung mangod, gipa, tinodog eskwela kay. Pero ang po inigasto nila. Kaya kay pagdunggo, pa eskwela may anak pagkabuntag. Kitaan man mo na may nidunggo. Nanggid mi sa maestra, ingon maestra nga, pwede mo makatrabaho kung hurot na ang kuhan, kung wala na ang karga siminto, balik lang po ng eskwela. Nya pagka kuha na ito, kauman siminto, na po yung sunod na naman. Undang na lang noon eh. Masuko imo isa. Wala. Man, kung eskwela mig balik, ilang man po mig ano, sawayon. Ako nga mi, Idnumig absinot sa kay bunot. absinot to sa kay bunok. Absinot pa pala absino. Tagi, pila ka bulan, mga absent niya. Na, mga absin ba, mga absin. Hindi na lang kung eskwela. Ikaduha, ingon akong ginagawa. Musugot ang mga eskwela, walay kaon. Dapat po na magsilbi mo. Matay po ng... Kuyapan may punta ng kuwan, may kaon, walay kaon. Dali man ba ka lang, kuwan buntag tamang hapon, walay kaon. Hindi ko lang alam kung saan hihimatayin si Bobby. Sa pagpasok sa eskwela na walang almusal o sa bigat ng trabaho niya dito sa pier. Sandaling-sandali lang ang kanilang pahinga pagkatapos babanat na naman.
sa tila walang katapusang paghakot ng semento. Limampung kargador ang bumubuo sa grupo ni na Bobby, kaya ang tansya ko, bawat batang nandito ay maghahakot ng 250 sako sa loob ng 1.5 araw. Hindi biro ang pasani ng mga batang kargador. At lalong hindi biro ang liit ng kinikita nila. 75 sentimos lang ang bayad sa bawat sakong nadiskarga. Paghahatian pa yan ng 50 kargador. Bakit parang mas mabigat ang trabaho niyo kaysa sa mga matatanda? Ina ko na may kadaog ko no. Amin na lang ko na mulokdo ko na may. Ang kabahay na mo, mulokdo lang yung nagagay. Iniglokdo sa madag ko, iniglokdo sa madag ko. Nakita kami tigdawat. At kung pa man to, itsa mo man, abugabog man to. Ada man bugon may kadaog na suminto, itsa na maglayo gon. Kaya kan kadaog lang. Sakto na maglawas, sakto bukog. Parang mahirap paniwalaan ito. Kuhang-kuha ng kamera ko ang lakas ng mga batang nandito. Aminin man ng mga kapatas o hindi, gustong-gusto nila na ang mga bata ang magkarga dahil maliliit sila, madaling pasahan ng sako na diretsyong babagsak sa kanilang ulo. Pinasa ng matatanda ang pinakamabigat na gawain sa mga bata. Hindi kasi umaangal ang mga bata, masunurin, at kahit maliit lang ang sweldo, hindi nagrereklamo. Wala silang mga benepisyong hinihingi at kung menos ang trabaho, madaling tanggalin. Anong ugali ng kapatas nyo? Saka na si Pinoy, isog mo na. Kayo, daming tao nga dakong tigong. Nigba, at traka na mo. Wala na. Ninaikan ba, Ederon? Mulokdo siya sa kom, uli. Eh kami, banak trabaho. O gamay rin tao, mutabang siya. O dagang tao, di mo siyang tabang. Isang hapon, natagpuan namin ang mamang nilibak ng mga bata. Ito pala si Pinoy, ang kapatas ng mga batang kargador. Nga mga bata man imong gikuha nga laborer. Kami dili mo gusto mga bata kay kana may palasina sa among liburin yun. Ang mga ginikanan na hangyo kay pagka man istambay man ang sila pantalan mga awat niya. Ay, patarbaho nung kas mga awat. Mangulik pa daw sila sa ilang sweldo. Humana sila kisulduan, labi, binin. Wa man lagi sila kakuha. Ang iyang mga ginikanan minanido. Sa 2 araw na paghahakot, kikita lang ang mga bata ng mahigit konti sa 100. Ang masaklap, kapiranggot lang ang napupunta sa kanila. 10 pesos. Ako, Usa akong kabahin lang. Gagmay ra sa kong nan. Amo nga ma'am, tag 5 raman. Usa akong kabahin lang. Akong sa kabahin. Kuan man, hindi mo ko mga ayaw. Magtagal kong mama ko pila ihatag. Pila kay ihatan. Usahin ay tag 10. Para kuan ma, pang-snack. Tagaan ko sa kong inahan. Sa isa ka barko, 10. Saba. Alam ko mag-uula na sa kay Gisra yatag. Sabot ko ning duwa. Pero kaning nagtrabaho ato tagaan tag 10 akong inahan. Mag-uul mo ko kay Gisra niya kapoy kayo. Pero kung una lang daan, pero saktong ginalagay kay ako para maka-espila kong balik ba, saktong nila. Pero mag-uul ka ng taga sa Gis. Wala rin pang snack. Naro to. Ganon dili man ang mga bata makuha sa ilang sweldo. Kaya may ginikanan mo sila. Natural, under of mother ginila. Hindi na to, ginikanan ginila. Nya, sila may ni hago, dili di sila may makuha sa ilang sweldo. Under sila sa ginikanan. Ay bata pagod sila. Kailan naman sa akin, mga isog banggo niya. O, gusto niya, pasunib, patarbaho, paspoy tarbaho ba, para dali mo man. Kaya maaptan mi niya diyan, maghinay mi, maaptan mi, kanaugan mi, kasapaan mi. Pero di niya manapat. Kung sa may ingis okay. Kaya, anong nagmay diya, o di nakagawan tag tarbaho, ulian na lang na. Muna yung sulti na kataganan diya. Kaya gagmay manggod, o tarbaho. Makalangan mo din gagmay ko kay sunod mong gunagod, sunod niya. Di man din mo track atong gamay kay kuan, bukata.
Motong makuan na yun. Madugay. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ni Bobby. Minsan kasi, napansin namin ang pinakamaliit na bata sa grupo, si Ronald. 13 na rin si Ronald, pero maliit. Sinisikap niyang habulin ang timing ng kanilang maikling assembly line, pero halatang nahihirapan siya. Tinitiis ni Ronald, kitang-kita sa mga litrato ko. Gusto ko siyang tulungan, pero hindi ko alam kung papaano. Sa tinagal-tagal, hindi na nakayanan ng bata. Bumigay rin siya. Ano ang nararamdaman niyo pagkatapos ng 2 araw na trabaho? Layo rin tayo. Malayo na ng kugo. Malaybog lang ka kasi mo na naong kakapoy kay. Lain lang magsakit dire sa pagpugo. Mutulo. Siyan. Nasa siyan. Lain lang kumaol pagkabuntag. Maglibog lang ka kasi mo pati yung pumao kay. Dali hasta ilaw nimo inigyanan nimo. Ginawa ginang mamilit na siminto. Kay kabahay ng abog. Reklamo juga ang abog yun. Reklamo juga na kay. Di ka na imang abog, usap po na yung makadala o ka daw sa lawas. Kaya ko ang god, tarang abog masuyop na to niya. Mamilit na to ilong, dire sa ilong, sa ilalong. Lugos na kaginhawa din, ana niya. Nag-set pa to sa baba. Ano ba, dito sa ilaw, pilit mo sa baga god. Mga rin tamigmas, Nawala, ulam na ba? Aras 3 ba? Yung mit kaya kay. Amot ka sa una. Mga dagko may nagtrabaho diya. May mga mas punta sa una. Mga mas. Mga donut na kon. Kung amahan, duro man trabaho sa una di man siya kagwanta sa abog. Undang siya, kuan din siya. Lauran din siya, nagat ng laut. Kung ano po huli niyang trabaho. Ang dami ang trabaho, mita nila yung trabaho. Gutom kayo. Anong way abog? Bisag unta way abog, ma'am. Ako sa kabayan ko, bisan pwede lang sa pantag ko manarbaho. Siminto, basta kayo mabuhay lang akong mga ginikanan. Katabang ko nila ba? Sa unsa trabaho ada, basta di ba yung trabaho mga dautan. Pay magbuhay mi, ma'am. Wala lang tanog, mular kami makakita mig agalon nga maayo. Tulad kami trabaho yun. Ang dato mo, ma'am. Buhay ko na may dito, ma'am. Mga blenda may trabaho ba? Pobre gumi. Nagkitrabaho na kita, alam dito, ma'am. Nagkitrabaho nga kita dito nga. Pag na kayo makita nun, padali lang sila nun. Para makarto mo ito. Sa Monday klaseng trabaho niyong gusto. Sa unsa, basta kay Basta magpaboy lang ba? Nga naglagog baboy, lagog manok. Sa unsa trabaho ka, basta unsa trabaho ka, Basta kay sa unsa trabaho ka, basta kay wala mo buhay lang mo gidikan di pala na punta nga abog kayo kadaot na bahala unsa trabaho bahalag lisod basta kay dili yung abog Bahala ka, oh. Gamay ra sildo. ano halag gamay kilo kay mabuhay lang. Sa wakas, naubos din ang laman ng barko. Nadiskarga rin nila ang 12,000 sako ng semento.
Pagod na pagod sila noon at gutom na gutom pa. Pero hindi talaga maalis sa kanila ang kasiglahan ng kabataan. Sa mga sandaling yun, sa gitna ng hiyawan, kantsawan at talunan, naging malinaw sa akin ang isang bagay. Minsan lang nila mararanasan ang mahiwagang yugto na ito. Sa buong buhay nila, ito lang ang panahon na pwede silang makapag-aral at makapaglaro at huwag mabugbog sa sobrang bigat at dami ng tungkulin. Ilang taon na lang at lubusan na silang malulunod sa mundo ng paghahanap buhay. Pero sa ngayon, mga bata pa sila at karapatan nilang maging bata. Ang maramdaman ang pag-aaruga ng pamilya, ang makapaglaro at higit sa lahat, ang makapag-aral para may karunungan at kakayahan silang dadalhin pagdating ng panahon. Ano ang gusto niyong trabaho paglaki niyo? Nagangkot ko, kung kurson, kuadra, mga trabaho na, kayo na lang yung trabaho ba? Tig, para ko, tig panilig ka ng barko. May, wala mo kurso. Trabaho mo dyan po na. Wala kurso. Nilig barko lang ka, taga-barko lang kita lang ka. Tukuan ko, ay, mo deliver lang po ko kan sukat Dako ko, ang trabaho kay deliver lang. Kulog. Sa i-deliver. Lamay, pits, bugas. Ko, dalitan og maning kamot sa eskwela, padako ko. Ako yung kuang kurso yun, bugado yun, para tiksoy ba na problema ba? Iniwan ko ang Pulawan na karga-karga ang hinaing at ang tawanan ng mga kaibigan kong kargador at ang alaala ng huling sinabi ni Bobby. Gusto daw niya maging abogado para mag-ayos ng problema. Sana nga. Dahil hanggat hindi siya tumigil sa pagiging kargador ay wala siyang maaasahan. Ang pag-aaral ang tangi niyang pag-asang makawala sa kahirapan ng buhay dito. Lahat sila ay nagsabing napilitan lang silang magtrabaho dahil sa kahirapan. Ang ugat daw ng child labor ay kahirapan. Totoo, pero nalilimutan ng mga magulang na habang hindi nakakapag-aral ang mga anak nila dahil sa trabaho, ay lalong lumalabo ang kinabukasan nila. Ang child labor ang siya ring nagpapairal. Pananagutan ng mga negosyante at mga asenderong umuupa sa lakas ng mga batang manggagawa. Ganon din ang mga magulang nila at ng gobyerno na dapat magpaaral ng libre at mga laga sa mga karapatan nila bilang bata. Pero maski tayo ay may pananagutan din. Maski ako na karaniwang photographer lamang, utang ko ito sa kanila. Dahil habang walang nababahala sa kalagayan nila, o nanghihinayang sa kinabukasan nilang unti-unting nawawala, ay mananatili sila rito. At dadami pa.